Iba't ibang bahagi ng Quezon City at Maynila ang nakaranas ng matinding pagbaha dahil sa bagyong Christine. Sa MacArthur Highway sa Valenzuela, may mga motoristang napaatras. Saksi, si Marisol Abduraman. Sa bahagi ng MacArthur Highway sa Valenzuela, umatras ang ilang motorista sa takot na tumirik ang kanilang mga sasakyan dahil sa malalim na baha. Ang iba naman, hindi na talaga sumubok at pumarada na lang sa tabi ng kalsada. Sa Malabon, gutter deep hanggang halos abot tuhod ang baha. Kaya no choice ang ilan na nilusong ang tubig kahit hindi nakasuot ng bota. Nagmisulang ilog naman ang Rojas District sa Quezon City, bunsod ng magdamag na pag-ulan. Kinailangang ilikas ang ilang residente ng Gumamela at Waling-Waling Street. Pero sindi na nakatira sa likod lang ng ilog, piniling manatili sa kanilang bahay. Ano po ang pinakamataas na inabot po? Ito dito. Ngayon, kagabi, Opo. ito pinakamataas. Mabilis talaga siya kagabi, mabilis siya. Hindi ganun ka yung mga nararanasan namin dati. Nagmistula ring lawa ang Don Pepe Street sa Barangay Santo Domingo. Sa kalsada, lagpas tao. Sa loob ng bahay namin, dibdib siguro ganun. Kasi dito po lahat ang bagsak ng tubig eh. Kita ang taas ng baha sa loob ng kanilang bahay. Pagkatapos ng baha, putik at matinding dumi at kalat naman ang sumalubong sa mga residente kinaumagahan. Kaya eto, puspusan ang kanilang paglilinis para kahit papano mabawasan ang kalat sa kalsada. Sa Isa Puting Bato sa Maynila, marami ang hindi pa rin dumiligas kahit malakas ang ulan. Kwento ni Ray na 4 na dekada nang nakatira rito. Kagabi, umabot na sa sahig ng mga barong-barong ang tubig mula sa dagat. Umabot na sa mga daanan ang mga basurang inanod galing dagat. Bumaba naman ang level ng dagat kalaunan. Pero kanina, tumataas na naman ang tubig dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Pero hindi raw muna lilikas ang pamilya ni Ray kahit napakalapit nila sa dagat. Mahirap din sa relocation lalo na pag may mga sakit na tsaka mahirap may mga bata. Pero kung okay pa naman, dito lang muna. Pero pag talagang malapit lang naman, saka na kami lilipat. Si Erich naman may 3 buwang sanggol kaya mas piniling sa bahay muna. Pag lumikas po kasi kami agad, mas mahihirapan po kami kasi may baby po kaming kasama eh. Lagi po nag-monitor sa area na to dahil ito pong delikadong na area. Sa Manila North Port Terminal, nasa 200 paserong stranded ang tsinatsaga ang pagtulog sa sahig. Binigyan sila ng libreng pagkain ng Philippine Ports Authority at kumpanya ng barko. Hindi na kami uwi kasi malayo. Kaya magagawa. Kasi marami kami boss bagahin dalaw. Ayon sa PPA at Philippine Coast Guard, nasa lampas 7,000 pasahero ang stranded sa 14 na pantalan sa bansa tulad sa Batangas, Bicol, Masbate, Guimaras, Leyte, Negros Oriental at Occidental, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. We'd request that the passengers monitor the situation and not proceed to the terminals, considering that there are no trips. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi.